Dear Lady Love TV. Billionaire Smarter Lover. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Tita, magkasama kami ni Fatima sa kwarto. Sabi ka agad ni Jake sa mama ni Fatima, nangahatid siya nito pagkagaling nila ng resort. Tinitigan sila ng mama niya pero hindi kumibo. Ma, wala nangyari sa amin. Depensa ka agad niya. Napangiti ito. Dapat lang, kung hindi baka pareho kayong mapalo sa akin. Kumusta ang reunion, Jake? Masaya ba? Masaya, tita. Kaso mga kamag-anak ko talaga mapang-asar. Panay nga ang tukso sa amin ni Fatima. Ma, magbibusiness kami ni Jake. Siya ang amo, ako ang alila. Pag-iiba naman ni Fatima ng topic. Industrial partner, hindi alila. Pagtatama ni Jake. Magre-resign ka na sa trabaho mo, Fatima? Hindi naman agad. Kapag nasimula na yung business, saka ako magre-resign. Tumango naman ang mama niya. Mabuti ngayon, mas malilibang ka. Mas makakalimutan mo si Francis. Nabalutan ng lungkot ang mukha niya. Ma, huwag na lang natin siyang pag-usapan. Pero sa mga gabing nag-iisa si Fatima, tahimik siyang umiiyak. Iniiyakan pa rin niya nangyari sa relasyon nila ni Francis. At sa mga ganoong pagkakataon, pilit man niyang idikta sa sarili na magalit kay Francis, hindi niya magawa. Mas nanaigan tunay niyang damdamin. Nasasaktan siya na basta na lamang siya iniwan ni Francis. Nasasaktan siyang isipin na lumalabas, niloko lang siya nito. Na hindi naman pala siya nito talagang mahal. Pagkaraan ng 2 linggo, natuklasan ni Fatima na hindi siya basta iniwan lang ni Francis. Isang mahalagang bagay na naiwan nito sa kanya. Buntis siya. Natuklasan niya iyon makalipas ang ilang araw na hindi niya maintindihan ang pag-iiba ng kondisyon ng kanyang katawan. Magkahalo ang damdamin niya nang malaman iyon. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o malungkot o magtaka. Ang buong akala niya, sapat na ang naging pag-iingat nila noon ni Francis. Pero heto ngayon at nabuntis siya. Napapikit siya ng mariin. Bakit kailangan mangyari ito kung kailan wala na si Francis? Pero mabilis ding umiral ang kanyang pagiging pusong ina. Ang kapakanan ng sanggol sa sinapupunan ng naisip niya. Idinikta niya sa sariling magiging matatag alang-alang sa kanyang magiging anak. Fatima, bakit ba namumutla ka? Pansin ng kanyang ina nang umuwi siya. Tinataga niya ang loob. Alam niyang masasaktan ito sa pagtatapat niya, pero hindi rin naman niya magagawang ilihim ang totoo. I'm sorry, ma. Mababa ang tinig na sabi niya. Buntis po ako. Hindi ka agad ito nakakibo. Nasa mukha ang pagkagulat. Hinihintay niyang mabasa ang galit sa mukha nito, pero hindi niya iyon makita. Si Francis ba ang ama? Tanong ng kanyang ina maya-maya. Tumango siya. Si Francis lang po ang lalaki sa buhay ko. Hindi na siya nakapagpigil at napaiyak na. I'm sorry, ma. I know. Kahihiyan ito para sa pamilya pero mas masama namang hindi ko ituloy ito, hindi ba? Niyakap siya nito. Hindi kita pababayaan, anak. Lalo siyang napaiyak. Thank you, ma. Pakakasalan kita, Fatima. Walang gatol na sabi ni Jake nang malaman ng kalagayan niya. Oh, wag, Jake. Sobra-sobra ng kadakilaan yon. Fatima, mas kailangan mo ako ngayon para sa inyo na magiging baby mo. Pero Jake, paano ka? May sarili ka ring buhay. Kapag pinakasalan mo ako, paano kung may dumating na babae para sa'yo? Kami ng anak ko magiging hadlang para sa kaligayahan mo. For now, wala pang babaeng yon. For now, ang kaligayahan ko ay matulungan kita. I'm going to marry you, Fatima. Bibigyan ko ng pangalan yung anak mo. Napakurap siya. You're too good to be true, Jake. Hindi ko alam kung kaibigan nga ba kita o ang ahel na sinugo ng langit. Napangiti ito. Tao lang din ako, Fatima. At nagkataon na mahal kita. Natigilan siya. Tumango si Jake. Yes, it's true. Mahal kita. Mahal kita bilang kaibigan at bilang kapatid. Nami-misinterpret lang ng iba ang pagtitingin na natin sa isa't isa. Pero ang importante, yung alam natin kung hanggang saan lang ang trato natin sa bawat isa. Handa akong isakripisyo ang kalayaan ko para sa inyong mag-ina, Fatima. Hayaan mong gawin ko ito dahil masaya rin ako sa gagawin ko. Jake, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Kulang ang pasasalamat sa'yo. Pero ayoko munang pumayag. Nakakahiya sa'yo at sa pamilya mo.
Saka unfair na panugutan mo ang pananagutan ng ibang lalaki. Huwag mong isipin yung nakakahiya. Fatima, kung nandyan si Francis, hindi ko ipagpipilitan yung sarili ko. Think about it, Fatima. And think fast. Remember, lalaki ang tiyan mo. She couldn't think of what to do, but smiled timidly. Makalipas ang 2 linggo, nagpak siyang mag-resign si Fatima sa trabaho at magpakasal sila ni Jake sa pamamagitan ng civil rights. Kasali na rin ang mama niya sa pagkumbinsi sa kanya na pumayag na magpakasal kay Jake alang-alang sa pagkakaroon ng pangalan ng anak niya kapag isinilang na ito. Pero tinanggihan na niya ang kagustuhan ni Jake na pakasalan pa siya na kumpleto sa trimmings. Malaking gastos na iyon para kay Jake. Isa pa, binuksan din niya rito ang posibilidad na ipawalang bisa ang kasal. Pagdating ng panahong, kailangan nila iyon. Pero ang payo ng mama niya, pag-aralan din nilang mahalin ang isa't isa. Hindi nila tinutulan ni Jake ang payong iyon, pero hindi rin nila sinang-ayunan. Hoy Fatima, tawag ng kapitbahay niya na dumating sila. Kagagaling lang nila sa isang restaurant kung saan simpleng ipinagdiwang ang kasal nila sa huwes. Bakit? May naghahanap sa iyo kanina. Francis daw. Di ba yun ang boyfriend mo dati? Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya nagawang magsalita at napatingin na lang kay Jake at sa mama niya. Sabi ko'y kasal ninyo ngayon ni Jake. Hindi ba't yun ang sabi mo sa akin kanina nang batiin kitang magandang bestidang suot mo? Naku, Fatima, parang biglang nagalit yung lalaki. Bigla na lang umalis eh. Edith, sigurado ka bang Francis ang pangalan naghahanap sa anak ko? Tanong ng mama niya. Oo, nakikita ko rin naman yun na madalas nagpupunta sa inyo dati. Hindi ba't nakapulang kotse pa yon pag pumupunta sa inyo? Pero kahit nakataksi lang kanina sigurado naman akong si Francis yon. Medyo pumayat nga lang. Napapikit ng mariin si Fatima. Hindi niya alam kung bakit siya biglang nahilo sa mga naririnig. Hindi niya nagawang magpaalam at nauna nang pumasok sa bahay. Fatima, puno naman ng pag-aalala na sinamahan kaagad siya ni Jake. Umiwas siyang salubungin ng tingin nito. Hindi niya alam kung mahihiya rito pero isa lang ang gustong-gusto niyang gawin ng mga sandaling iyon. Ang hanapin si Francis. Hanggang sa pumasok ang kanyang ina, tahimik pa rin sila ni Jake. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Fatima. Mag-asawa na kayo ni Jake ngayon. Formal na sabi ng mama niya. Napatingin siya kay Jake. Ano ang gagawin ko? Mahinang tanong niya. Hinawakan nito ang kamay niya. Ano ba gusto mong gawin? Napahugod siya ng malalim na hininga. Gusto ko siyang makita. Fatima, sabad ng mama niya. Jake, mama, hindi ba dapat na magkita kami ni Francis? Buntis ako. Karapatan niyang malaman ang tungkol sa baby namin. Huli na ang lahat, Fatima. May pagtutol na sabi ng kanyang ina. Iba na ngayon, may asawa ka na. Isipin mo na lang ang magiging consequence kapag nagkita uli kayo ng lalaking yun. Kung ipipilit ni Francis ang karapatan niya sa inyong mag-ina, paano naman si Jake? Paano ang pamilya ni Jake na buong puso kang tinanggap sa kabila ng kalagayan mo? Marami kang taong masasaktan. Napatingin siya kay Jake, nanghihingi ng pangunawa. Tumango ito ng marahan. Kung gusto mo talaga makita si Francis, subukan nating hanapin. Jake, Fatima, naiintindihan kita. Don't worry about me. Tutol na tutol ang mama ni Fatima nang umalis sila ni Jake. Kahit hindi nila sinabi, halata naman si Francis ang dahilan ng pag-alis nila. Tumawag sila sa mansyon pero ang bagong nakadira na roon na nakasagot. Pumunta tayo sa dati kong pinapasukan, Jake. Baka nanggaling din doon si Francis. Okay. Gulat ng ekspresyon ng mga dating kaopisina niya nang lumitaw sila roon. Fatima, galing dito si Francis. Maria Josep ang itsura. Haggard na haggard ang mukha. Kagagaling lang daw niya ng airport at dito sa opisina dumiretso. Sabi namin nung 1 linggo ka pa nag-resign. Baka sa inyo pumunta. Teka, di ba kasal ninyo ngayon? Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Jake. Life talaga, no? Akala namin kayo na ni Francis pero dyan ka rin pala sa best friend mo mauuwi. Anyway, congrats. Pag nagpakasal kayo ng grande, kambidahin nyo naman kami, ha? Oo, casual na sagot ni Jake at niyaya na siyang umalis. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Fatima nang sakay na sila ng taxi. Ikaw, blankong sagot ni Jake. Umuwi na muna kaya tayo, baka pagod ka na pati ang baby.
Pumayag na rin siya dahil pagod na rin naman talaga siya. Pero hindi makuha magpahinga ng kanyang isip. Gustong-gusto niyang malaman kung paano niya makikita si Francis. Gustong-gusto niyang malaman kung bakit bigla na lang itong nawala noon. Fatima, ipahinga mo ang isip mo. Makakasamayin sa bata, sabi ng mama niya. Gusto ko makita si Francis. Nung hinahanap mo siya noon, hindi mo makita. Ngayon namang hindi mo na hinahanap, saka naman biglang dumating. Mabuti pa magpirmi ka na lang sa bahay. Malay mo, bumalik uli rito yon. Besides, hindi ka nga dapat magpagod. Sabad naman ni Jake. Masela ng kalagayan mo. Diba sabi ng doktor mo nung magpa-check up ka? Hindi ka dapat masyadong nagpapagod. Iwasan mo rin na ma-stress. Wala na magagawa si Fatima ng dalawa na ang pumipigil sa kanya na umalis. Pero nakiusap pa rin siya kay Jake. Pwede kaya tayo mag-inquire sa mga hotel? Baka doon tumutuloy si Francis. Fatima, confidential yon. Hindi nila ibibigay ang pangalan ng guest nila ng basta-basta. Lumipas sa mga araw na wala talagang naging balita kay Francis. Ilang beses dinugo si Fatima sa pag-iisip ng tungkol kay Francis, kaya pinagalitan na siya ng mama niya at ni Jake. Nagdesisyon si Fatima na hindi niya magagawang isakripisyo ang kalagayan ng baby niya, kaya isinantabi niya ang pag-iisip kay Francis. Itinuon niya ang atensyon sa kung paano iingatan ang baby. Si Jake ang lumapit sa kanila, sa halip na siyang ibukod ni Jake. Ayaw rin naman niyang maiwang mag-isa ang kanyang mama. Kaya kahit na itinutulak din sila nito na mamuhay na nakabukod, hindi siya umalis. Magkasama sila ni Jake sa kwarto pero kahit kailan, hindi sila nagtabi sa pagtulog. Hindi nila pinag-usapan ang tungkol doon. Mulat mula pa, nagkusa na si Jake na maglatag ng higaan sa lapag. Na maging stable ang pagbubuntis niya. Sinimulan na nila ang negosyong binabalak nila. Fatima's Design ang pangalan ng desktop publishing nila. Pinagbuti niya ang paggawa ng mga imbitasyon sa kasal dahil iyon ang mas madalas na ipinagagawa ng mga customer kaysa sa ibang okasyon. Swerte nga yata ang buntis dahil maganda agad ang naging takbo ng kanilang negosyo. Isang buwan lang, kinailangan na niya ng assistant. Si Gina ang na-hire niya. Natutuhan na rin ni Fatima ang pasikot-sikot sa imprenta. Sa isang trade fair, nakilala niya si Evie. Wedding planner ito at kasalukuyan naghahanap ng mga wedding supplier para sa romantic events. Ipinakita niya kay Evie ang trabaho niya. Nagustuhan naman ito ang designs ng mga invitation na naging specialty niya. Mabilis sila nagkasundo sa presyo. Kaya siya na ang palagi nitong kinukuha sa mga printing jobs. Mabilis na lumipas ang buwan at naipanganak niya na si Rob. Stable na rin ang takbo ng negosyo. Nasa tabi pa rin niya si Jake. Pinanindigan ang pagiging ama sa kanyang anak. He was a good provider. Pagdating doon, wala siyang maipipintas sa kaibigan. Kung sana nga lang matuturuan niya ang puso na umibig kay Jake, siguro na in love na siya rito. Pero sarili lang niya aaminin na kahit bumabaw na ang sugat na ginawa ni Francis sa kanyang puso, hindi pa rin niya maibaling sa kanya o sa kahit sinong lalaki ang pagtingin. Sinikap din niyang ma-develop kay Jake. Kung kabaitan lang sana sukatan para umibig siya rito. Pero iba pa rin si Francis. Hindi pa rin niya ito magawang kalimutan. 6 na buwan na si Rob na mag-usap sina Fatima at Jake na maghiwalay na sila. Alam nila pareho ang kahit pilitin ang kanilang mga sarili. Hanggang sa pagkakaibigan lang talaga ang turing nila sa isa't isa. Sa iyo na ang business, Fatima. Alam ko namang tatanggihan mo na yung suporta ko sa inyo mag-ina. Kapag umalis na ako, kaya ibinibigay ko na sa iyo ang negosyong yon. Iyon na ang gamitin mo para sa inyo ni Rob. Napakabuti mo, Jake. Sana makatagpo ka ng babaeng mamahalin ka ng husto. Ngumiti lang ito. Ewan natin, hindi naman ako naghahanap. Gusto ko lang magkaroon tayo ng space sa isa't isa kaya maghiwalay tayo. Maganda ka, Fatima. Kung hindi si Francis, mayroon pang ibang lalaki magkakagusto sa'yo. Gusto kong maging malaya ka ngayon pa lang. Kasal pa rin tayo. Paalala niya. Ipapaanal natin yon. Kukonsulta ako ng abogado para doon. Malulungkot si Mama. Saka yung pamilya mo, sigurado magtataka sila. Hayaan mo sila. Desisyon naman natin to. Basta huwag mo lang ipagkait sa kanila si Rob. Alam mo naman, kahit na alam na rin nila na hindi ako ang tunay na ama ng bata, tinanggap din naman nila si Rob ng buong buo. Oo nga, laking pasalamat ko nga.
Akala ko magagalit sila sa akin na sabihin mo sa kanila yung totoo. Sobrang bait ng pamilya mo, Jake. Dapat kapag nag-asawa ka na talaga, mabait din. Kasi baka maabuso ang pamilya mo sa sobrang kabaitan. Hayaan mo. Titingnan natin kung makakapagpasadya ako ng ulirang asawa. Biro nito. Nalungkot nga naman ang mama ni Fatima na maghiwalay sila ni Jake, pero iginalang nito ang kanilang pasya. Pero hindi basta nawalang parang bula si Jake. Sa mga espesyal na okasyon, dumarating ito sa kanila. Tuwing birthday ni Rob, dumarating si Jake, pati ang pamilya nito. Yun nga lang, sumuko na rin ang lahat na i-match pa sila sa isa't isa.